Hello, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Shoutout muna tayo mga men. Mhm. Shoutout Sir Pull the Trigger, Sir Ranmes. 16K pa lang. Uy, salamat Sir Ranmes ha. From Doha, Qatar. Happy lang channel. Hello. Mhm. Ang gaganda ng topic natin lalo sa mga scammer kaganitong si Norman Mangusi. Hello, Ma'am Nurse Eileen. From Riyadh. Sino pa ba? Si Ma'am Maria Socorro Mejia. Hello. Nagbabalikan yung mga dating subscribers ko Pag si Kuleong ang topic So, ano nga tayo do sa video kagabi? Ano ba yung video kagabi? Yung mga magpapa-shoutout doon. Okay, saan na tayo? Yung kagabi, ano ba yung video kagabi? Dami pala ako siningit na video, no? Ito, yung multong umangkas. Doon tayo kumuha ng shoutout. Hello! Magandang gabi. Yung mga nag-comment dito. Si Biggie's Vlog. Congrats sir Bungo, manonood ako yung Cool Pals kasama sir. Kinaladkad nga lang ako dun Actually, si Sir Ed lang talaga yon. Sabi ni Sir Ed, hindi kasama ko siya. Eh di, sumalang. Kiko Gutierrez, hello. Domingo Arador, hello, sir. Sir Michael Mateo, hello. Si Sir Fredong Busina, tama po ba? Pachoti Ababon ng Satwa, Dubai. Hello, sir, sa Dubai. Sir Leo Mariscal. Sabi ni Sir Joseph Vasquez, parang pag hindi si Ed Calawag ang kinukuha ng paranormal expert sa kanya, parang hindi convincing. Hindi, malay mo naman, no? Hindi lang siguro sanay, malay mo, no? Kapag ikaw pinatawag, ikakat lang segment mo kasi puro debunk. Grabe ka naman, sir. Lalsi mo. Ito tong hello, Ma'am Evangeline Torres. Hello. Sir Joban Gamiao. Sabi gano ni Ma'am or Sir JCVR, Sir B, bayad ba yung Gemini mo? Mas maganda ata kay ChatGPT, ask ko lang. Hindi, libre yung Gemini ko. Mahal yata yan Yung sa ChatGPT kasi, ang ayoko doon, may mga ibang may mga ibang maganda sa ChatGPT Pero pag yung ganyan, yung edit ng picture, mas maganda sa Gemini. Kasi pag sa ChatGPT ka lumipat, ang mangyayari parang magiging parang cartoonish yung yung picture. Hello Sir Mark Kevin Kalutong from Bulacan. Saan ka sa Bulacan, Sir Mark Kevin Kalutong? Sir Neil Swan. Anong maganda suot ko? Ano ba yung suot ko dyan? Tingnan mo nga. Aling sinuot ko doon na maganda? Bro, idol ka namin ng asawa ko. Shoutout po kasi birthday niya ngayon. Happy 29th birthday kay Ma'am Karin Cabuenas from Davao City. Kamusta kayo dyan sa Davao, sir? Pa-update nga ako, kamusta kayo dyan? Okay ba yung bahay nyo? Di ba, wala bang, may kuryente na po ba kayo dyan? Si Sir Jorsan
Jorsan Kamahalan. Happy birthday, mama. At kamusta kayo diyan? Paki-reply nga. May nasira ba sa inyo diyan? Grabe no, yung napanood ko yung ano, yung lindol na ano, yung parang sa loob yata ng school yun. Tapos nagtatago yung mga tao tapos akala mo parang yung sa movie. 'Di ba? Pa-update ako, sir, ah. Kamusta kayo diyan? Si ano, Sir Mad Terrier, Boss B pa shoutout pa request naman mag-reaction. Sige nga bukas. Marami din nagsasabi sa akin ito eh. Dun sa namatay na kuya. Sige nga, marami daw naiyak dun eh. Sabi gano'n ni Eric Kitan, putang ina mo bungo pag ikaw totoo gago. Hindi! Dinibang ko nga ang sarili ko eh. Dinibang ko nga ang sarili ko. May self-debunk nga ako pag sa akin eh. Wala din akong, di ba? Lahat ng mga explorations ko, papakita ko sa'yo. Meron akong disclaimer doon, halatang hindi ka nagbabasa. Oh, for example, ito, no? Papakita ko sa'yo, ha? Wala akong dinideklarang paranormal doon. Kahit i-debunk nyo, walang problema. Kasi yun naman talaga advocacy ko eh. For example, yung sa Bulacan, no? Yung pinuntahan namin. Pag pinlay mo kasi yung video ko, sir, nagmura agad eh, putang ina mo. Ito oh, pag pinlay mo kasi ang video ko, ayan oh, may makikita ka disclaimer diyan. 'Di ba? Ang ma-assure ko lang sa iyo dito, sir, wala kaming ano, sana binabasa niyo yung ano yung umpisa ng mga exploration videos. Dahil lang ha. Ayan oh. Kukumpleto eh, 'di ba? Ang sinasabi dito sa lahat ng videos ko, ang mapapanood yung video ay walang halong pandaraya or kahit anong manipulasyon. Wala. 'Di ba? Bagamat may halong personal bias, hinihikayat ang lahat na magbigay ng komento sa mga kaganapan na inyong napanood. 'Di ba? Aminado ako may personal bias. Ano yung personal bias na yan? Hindi na iiwasan yan eh. For example, no, nandun ako dun sa lugar, may narinig kaming ingay. Pag nasabi ko na, ano yun? Di ba multo yun? Personal bias ko yun eh, kasi nandun ako eh. Pag nandun ka talaga, lahat ng may experience mo doon, pwedeng maging biased ka. Di ba? Pero ang paulit-ulit ko sinasabi, wala akong dinideklarang paranormal sa video. Wala, paulit-ulit naman to eh. Ba't mahina ang ulo nyo? Hindi ba kayo marunong magbasa? Hindi man lang ba kayo nag-kinder? Para hindi nyo mabasa, wala akong dinideklarang paranormal. Kayo po ang bahalang magdesisyon. Kasi ako, pwedeng mangyari, ako paniwalang-paniwala ako doon sa nakuna namin, no? Na ano yun? Hindi nyo ba naririnig yun? Ano kaya yung narinig namin? Hindi bungo, ano lang yan. Yan ay aso sa labas. Alulong lang ng aso yan narinig mo. O, di alulong lang pala. Diba? Kayo magdidesisyon nun. Wala akong sinasabi na kahit anong confirmation sa mga na-experience namin. Kasi ang advocacy ng channel ko ay magsuri. Kahit ako mismo. Hindi ako exempted dyan. Diba? Kaya nga paulit-ulit na sinasabi, wala po akong dinideklarang paranormal sa video. Wala po akong dinideklarang paranormal. Kasi once may diniklara akong paranormal dyan, tapos madidebunk nyo. Diba? Sablay ako nun. Diba? Anyway, pagpatuloy natin. Okay na tayo doon, ha? Minura patuloy ako. Hello, Ma'am Jocelyn Tolentino Celones. Hello, happy lang channel. Ma'am Karen. Shoutout boss mo, bakit sa tulay magmumulto ang kaibigan nila? Di ba dapat namatay sa sakit ang friend nila? Oo nga eh, yan din ang tinanong ko noon eh. Hello, Jeffrey de Guzman. Sir Mario Bonina, hello. Ma'am Katrina Love. Shoutout bungo. Tuwang-tuwa ako sa confirmation bias. Sabay ta, common kasi ang confirmation bias eh. Kahit ako po meron nun.
Lahat tayo meron nun. Walang hindi nakakaligtas ang ano. Hello, Sir Cordapio. Daddy Dance TV, hello. Numi Numi, hello. Shout out. Aha. Kuya Rick TV, hello. Sir Kuya Rick, kailan tayo mag-aano dyan? Kailan tayo magkukulab, Sir Kuya Rick TV? Pronok Rivera, hello. Aha. Sabi nga ni Sir Pronok Rivera, hindi ako magtataka kung someday maging atheist ka. Galing na ako dun sa pagiging atheist. Nung ako ay nagtatrabaho pa, atheist talaga ako. 'Di ba pag magbubukas ang store ano, magpe-pep talk muna. Yung iba kasi nagdadasal. Pag ibang manager ang naka-duty, magdadasal daw muna sila bago sila sa ano. Tapos pag ako hindi daw nagdadasal nung time na yon. Sabi ko gano'n. Minsan nga chine-challenge ko, paano nyo mapatunayan totoo ang Diyos? 'Di ba? Gumaganon pa ako dati. Until such time nga na may nangyari sa anak ko noon, 'di ba? Mahabang istorya. Galing na ako doon sa pagiging atheist. Sir Bon Jinx. Shoutout Sir Bungo, silent viewers from Bulacan. Saan po sa Bulacan? Pakilagay nga. Kasi may pupuntahan kami dyan eh. Sa Bulacan eh. Baka matulungan nyo kami. Hello Sir Mark San. Hello. Jairu. Sabi gano'n ni Sir Jairu. May plan po ba kayong i-ghost hunt yung spirit ni Sir Lance? Kung hindi pa ako nagkakamali, may na-mention ka before na bago pumanaw si Sir Lance is nabigyan ka ng code para if ever man na i-ghost hunt mo siya is Oh, totoo to! Totoo to. 3 months bago mamatay si Sir Lance, nag-usap kami. Hanggang madaling araw yun eh. Sabi gano'n sa akin, Sir, kung sakaling mangyari yung dapat mangyari, ang code ay ganito. Inano ko yung pinasa ko yun sa asawa ni Sir Lance eh. Kaya, ang weird ano, na pagka dumating yung time na ngayon kasi parang hindi pa kayang umuwi nung ano eh. Hindi pa kayang umuwi nung asawa ni Sir Lance eh. Pero binigyan kami ng hope na pwede. Sa ngayon, hindi pa kaya umuwi nung asawa ni Sir Lance kasi dun pa lang daw sa pintuan maiiyak na siya eh. 'Di ba? Ano muna natin, bigyan muna natin ng chance mag-heal yung asawa ni Sir Lance. Hindi pa rin maka-move on eh. Siyempre nga naman, mahal na mahal niya yung tao, 'di ba? Tapos biglang nawala. Pero pinasa ko sa kanya. Ang nakakaalam lang ng code nun, ako, si Solja, tsaka asawa ni Sir. 3 lang kami. Eh si Solja naman okay lang naman, kapwa ako debunker yun eh. Si Ma'am Charlotte, yung asawa ni Sir Lance, siguro walang pagkikwentuhan yun kila Sir Ed. Kaya pagka umano kami, pumunta kami doon sa bahay at yun ang ginawa. Kasi kagustuhan din ni Sir Lance yun talaga eh. Sa totoo lang. Kasunduan ni Sir Lance. Well, tingnan natin ano sa future. 13 minutes na! Diyos ko. Sir Joseph Pacarya, good evening po, idol mo pa. Shout next video. JP Nicolas from Kamiling Tarlac. Oy, taga Tarlac. Mami Malagay niya, UPS. Bilisan na natin na, Sir Momong. Hello. Sir ni Lester. Boss, sarap kasama ni Sir Eddie ka papatawag yan, boss. Pag pinatawag ka dyan, re-anaction, solve agad. Sir Hachigala or Ma'am Hachigala. Sir Joel Barantes from Pasay City. Ma'am Linsudo, hello. Rudy Morga, hello from Nueva Vizcaya. Sabi ko ni Sir Aaron J. Toriano, boss, pwede pa debunk yung ritual ng Leklay Stone na ginagawa ng monk sa cave. Paano nga? Pasend ng link. Pag may papadibang kayo, send kayo ng link sa akin ha. Sir Manny Reyes from San Francisco, lagi kami nanood. Salamat po sa San Francisco. Mga Pinoy dyan, admin department. City Hall ng ano. Merry Christmas! Oh, hindi ako nakihinang pa Christmas ha. Sir Godofred Domingoy, hello po. Shout out. Meron naman mapanood. Araw-araw naman po to eh. Sir GC719, hello, magandang gabi.
So, proceed na tayo po siya. Almost 15 minutes o 15 minutes. Proceed tayo doon sa unang request na video. Ano ito? May sariling gift daw ang bata. Play natin. Tingnan daw ang bata. Asan ang bata? Mayroon daw siyang nakikita. Ah, ito yung bata. Toto. Paki-translate nga. Anong ibig sabihin? Kita ko are. Aray na untog. Are. Are o pag untog. Sana Tagalog kasi yung ano, hindi maintindihan eh. Ah, parang ang nangyari sa caption kasi, parang ang dating ay na-sense ng bata ang lindol. Tapos, biglang tumidig ang balibo ko sa mga sinasabi niya dahilan bakit kami biglang lumabas. Pin-forward ko lang ha. Ah, so nangyari yung lindol after na mag-ano yung bata, magkaroon ng parang senyales. Salamat Lord, ligtas kami. So ito, nakikita ko dito, no? Ito ha. Magagalit na naman sa akin yung mga tao eh. Tingin ko yung nakita ng bata ay walang connection sa lindol. Kasi parang may nakita siya eh. Hindi ko lang alam yung translation ha, pero ang pakiramdam ko may nakita yung bata eh. Kita ko are ay nauntog. What do you mean? Na ano niyang gumalaw? Kasi pag mga ganito i-translate nyo nga sa akin. Baka may ano, pwede kasing mangyari dahil nakahiga yung bata. Di ba nakita mo nakahiga yung bata? Parang pwede naman yun na may movement na siyang masense. Kung yun ang pagkakaintindi ko doon sa nauntog part ha, meron na siyang pagyanig na, kasi doon siya direkta sa sahig na nakahiga eh. Siguro nag-i-start na papunta na sa kanila na ano ng bata yun na sense. Hindi naman siguro paranormal yun. So nung ano, ang galing lang nung pagkakaalam eh. Then, 'di ba, biglang lumindol. Kung tutuusin itong titingnan nyo ha, hindi naman sila niligtas ng bata eh. Kasi kahit na hindi sabihin ng bata yon, hindi naman masyadong malakas dun sa kanila yung lindol. At makakaalis pa rin sila sa bahay. Binigyan lang ng magandang istorya na ano, na dahil sa bata eh nakaligtas sila. Kasi sorry ha kung medyo hindi accurate yung sinasabi kasi hindi ko naiintindihan kasi yung sinasabi eh. Uulitin ko to, PM nyo ko ng ng translation nitong sinabi ng bata. Kita ko kano ito yung naiburot. What do you mean naiburot? Tingnan natin.
kita ka nato tay na iburot. Bisaya ba yan? Bisaya o Tagalog. Tingnan natin ha. Kita ka nato tay na iburot. Kita. Kita ka nato tay. Buwis naman. Cebuano. Paano alisin tong yan? Kita ka nato. Wala iba yung translation na dumarating eh. Anyway, no, yun ang ko doon, nakahiga kasi yung bata. 'Di ba? Ngayon, kung ipipilit nyo yan ay di go ahead. Next! Patay ang kandila pero biglang sumindi. Tingnan nga natin to mga men. Alam mo, dito ba mo para madikit na? Yan ba ako sa mga gagantay na ako? Uy! Hala! Biglang umilaw. So, paranormal na yon. Kasi ganito yan eh. Merong, ito no. Di ba, umaapoy yan. Umaapoy. Di ba? Siguro, sobrang liit ng, may baga yan eh. May baga yan na maliit. Na almost invisible yung apoy siguro. Kaya nung tinaob niya yung yung kandila, lumaki yung wick, mo ha. Ginanon niya, biglang umapoy. May apoy na yon. Kaya niya nga binubu yung kandila eh. Ulitin natin ha. Hindi niya lang napapansin yun. Akala niya siguro, baga lang yung Kahit baga, pwede mag-ignite eh. Diba? Tinan niyo mga men ha. Sumindi yung kandila. Tayo naman mga Pinoy. Para namang pagkaganyan paranormal na agad. Kasi kung makikita mo dito, yung kamay ni ate parang iniingatan na nilang mamatay eh. So meaning may apoy ito na hindi lang nakikita siguro. Ngayon, feeling nila namatay na, no? Pero meron pa yan. So pag ginanyan niya, lalaki kasi yung lalaki yung mitya eh. Dahil mawawala yung kandila na natunaw eh. Paglaki ng mitya, pag niya, may apoy na uli. 'Di ba? Ibig sabihin, itong unang scene na to, may apoy na yan, kukuberan sana ni ate, feeling nila namatay. 'Di ba? Walang paranormal doon. Dahil lang nasa patay kayo, may paranormal na. Now, inuulit ko uli, kung maniniwala kayo doon, go ahead. 'Di ba? Maniwala po kayo, ako na nagsasabi. Ako yung wag niyong paniwalaan para hindi tayo mag-away. Para mamaya hindi niyo na naman ako mumurahin. O next, ano tong video na to? Kahit anong pang gawin nyo, Alam mo, sa akin lang pag katawan ginawa ako. mo yan, matutuluyan ka sa mental. Kahit Alam ko matuluyan kung ako, may sapi ang tao. wala kayong mga pakialam. Oh, Kahit sa akin lang katawan. Nagkakamali pa na wala kayong alam. Kayong mga pakialam. Oh, di ba nagkakamali Dahil ka sa pa? akin lang katawan ako. Kung may sapi ang tao. Wala kayong mga pakialam. Oh, di ba nagkakamali Dahil ka sa pa? akin lang katawan na to, wala kayong karapatan. Ate, ano ba naging problema ng bata? Ano nangyari sa kanya? Dahil sa salamin, lalakas pa ng lalakas ako. Lalakas ng lalakas ako sa Kailan? salamin. Nagkamali pa eh. Yun na yun. Diba? Next! Ito.
Kay Sir Crips uli, no? Ano ba itong video na ipapakita sa atin ni Sir Crips? Multong nakuhanan daw sa camera. Let's see nga. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Chris Ramos at mula naman ito sa isang TikTok user na nagngangalang Foreigner. Fraser. At ang video ito nga Scooby-Doo, it has been storming on and off all Yung bulong na yon sa right na tenga, pwedeng EVP. Ganun na EVP, pabulong eh. you know, it has been storming on and off all night. You can see there is nothing standing over here, right? But look. What the fuck is that? But look. Yung mabilis na pagpan niya na yun, pwedeng ano yun eh, pwedeng dun itago yung cut eh. Yung mabilis na pagpan na ganun. Di ba na-demonstrate na natin yan, yung mga Peking Ghost Hunter sa Mindanao, ginagalaw-galaw nila yung camera para hindi mo mahalata yung cut. Pwede, hindi ko sinasabing ganun na nangyari, pero pwedeng ganun. Di ba? But look. Di ba? Ang ano eh, ang slow motion nga natin kung mahuhuli natin yung ano, yung kanyang pagpan. Over here. Right? Dito usually mahuhuli mo yun eh. Oh, look. Meron eh, may transition siya eh. May cut siya eh. Diba? May cut siya nung ginanon niya, binilisan niya. Tapos bibilisan niya na naman uli ng ganon, di ba? Meron yun, may trick yun. Pero yung EVP, yung pakinggan ng mabuti, meron na naman boses, di ba? Meron na namang boses, kaduda-duda na rin. Ligwak ito. Next. Ano yung tinatanong dito para makamove on tayo doon sa main, putya, 30 minutes na itong, ano yung, ito, yung, bibilisan ko na to overtime na tayo. Play natin. Ang mga mahahalagang okasyon, mas nagiging makahulugan kung kasama natin ang ating mga pamilya at mga kaibigan. Pero papaano kung sa espesyal na araw na ito, may dumating na hindi naman inaasahan, mga hindi imbitadong bisita. Ako po si Mary Grace Ramos. 26 years old na po ako. Nagdasal po ako noong July 25, 2015. Ako si Raymond Ramos. Asawa ko si Mary Grace. Happy po ako noon kahit hindi ganun kagarbo yung kasal namin. Basta masaya po ako na ikakasal ako sa taong mahal ko. Siyempre happy, surreal kasi nangyayari na lahat ng mga dreams namin. Yung motif nung kasal ko, yellow. Mula dun sa flower girl hanggang dun sa bridesmaid.
Ako si Dindo Ramos, pinsan ko si Raymond. At ako yung isa sa mga official photographer nila. Nung paglakad ko sa altar, kinakabahan talaga ako noon. Actually, parang hindi ko nakikita yung mga nasa Confirmation bias na lang yun. gilid ko. Nakikita ko Ay, di, kinakabahan dahil kakasal ka nga. unahan yung nilalakaran ko. Mag-iingat ako kasi nga buntis ako noon. May ganun-ganun sa reenactment eh, no? Let's cut to the chase ha, yung main ano. Dahil pagka pupunta ko sa mga Parang nareakan ko na to before. Nareakan ko na yata ito before. sa akin, malakas ang aking pakiramdam sa mga ganyan. Na hindi ko kakilala dun sa crowd kasi yung mga in-invite pala namin, I mean, close friends, families. Yung picture. Ako si Raymond. Yung picture. Po siya mismo. Pati pag silip ko sa camera, walang tao talaga. Makikita mo lang yun. Parang 2 tao lang yung napansin ko doon. Yung picture, asan yung picture? Ba't ang daming reenactment na ano? So, ito yung picture. Ako doon, oy, bakit mayroong ganito? So, ito. Ito ba yung tinutukoy yung sa likod? Parang nareakan ko na nga yata to. Ito. Baka part lang yan ng ano, ng mga ano doon, mga fixtures doon or mga props. 'Di ba? Ang technique diyan, magsuri pa kayo ng ibang anggulo ng camera na yan. Pihado I'm so sure hindi lang yan ang picture diyan, 'di ba? May ibang picture pa yan na imposibleng yan lang yan. Tingnan natin kung may ipapakita pa silang ibang anggulo ng picture na yan. Diba? Ito yung sinasabi nila, oh. Pero I don't think na ito ay kababalaghan, eh. Diba? Mukha lang siyang bride din, eh. Kung sasabihin mo. Pero ito, feeling ko, isa sa mga lagayan ng flowers yan or something. Pero sa bagay, nasa likod ng ano, eh, no? Nasa likod siya ng parang upuan. Diba? Ito yung parang luhuran. Diba? Para malinawan yan, tumingin ng ibang picture. Tan ako, sabi ko, Raymond, parang may umattend, kasal mo. Naka-gown siya. Parang golden yellow yung kanyang suot. Natakot ako, syempre. Sino to? Wala akong nakitang naka-veil noon bukod sa aking asawa. Sa side na yun is, mga nakaupo nun is yung mga bridesmaid. Ako mismo, hands-on kami mag-asawa na alam namin yung design ng damit ng bawat bridesmaid. Kita ko nood yung Tumalaw sila at tututol. Imposible na ano na yun lang yung picture na ano eh, na nakunan mo dun eh. nung una, tinanong ko yung asawa ko, wala ka bang nasaktan? Baka magpapakasal ka dati. Yung mga ex ko, hindi ko alam kung masama ang loob Mga ex, ha? Alam ko, Chick boy si kuya. wala akong pinangakuan sa kanila ng kasal. Forward na natin. Pakiramdam ko parang nangangalisag ang balahibo. Yung doon na tayo sa ano, sa reveal. Si Ma'am Jade Martin pa noon, no? Diba? Na-miss ko tuloy si Ma'am Jade Martin. Kaluluwa ay naliligaw pa. Ako si Jade Martin, isa akong paranormal investigator. Miss si mabait yan si Ma'am Jade Martin. Pareha sila ni Sir Ed na mabait. Sa simbahan ito, doon pa lang sa bungad pagdating namin, yung harapan mismo ng simbahan, parang ang aura niya napakadilim. Meron siyang ambience na nakakakilabot. Tapos nung naglalakad kami papasok. Ayoko maging bias, ha? Dahil kaibigan ko si Ma'am Jade Martin. Pero sa simbahan kasi, hindi naman maiwasan may bad energy dyan or kung ano mang meron. Kasi 'di ba sabi nga nila mas malala pa daw yan kaysa sa sementeryo.
yung simbahan. Pero ibang usapin yung tungkol doon sa nakunan. 'Di ba? Dito sa side na to, meron ako napipick up na mga ingay na parang mga taong nagsisigawan, parang may gera, may mga putukan ng barel. Sa spot na yan, pag tinitignan mo siya parang ang dami nakatayo, yung pag namamalik mata ka na hindi pa nakakatawid until now. Sagradong lugar pero may mga ganito. Mas marami pa sa sagradong lugar na mas nakakatakot pa kasi maraming mga spirits na nag-hope na baka sakali sa paglalagyan nila sa simbahan, mahanap nila yung liwanag na hinahanap nila. Sila yung mga namatay nung panahon ng gera o nung revolusyon. Hindi pa rin nakaka-move on until now. Paraan nila yun ang pagpapapansin, yung paglitaw sa mga video, sa mga pictures. Para tayo ma-curious, alamin natin sino ba sila, ano bang kailangan nila. Baka sakali, pag nalaman natin kung anong kailangan nila, maipagdasal natin sila. Sigurado ako na hindi ito inedit. Bakit naman Hindi naman, usually hindi naman talaga ganyan eh. Pero sometimes, iba yung pagkakaintindi natin. Now, ito susuriin ng ano. Pinsan ko, Yung iba sinasabi ko, dito okay. Ito, mukhang hindi dito okay. Unless na malinis pagka-singit sa litrato. Sisingit kasi tayo ng litrato sa pinapatong natin sa ibang litrato. Ang tinitingnan ko yung edges dito, sa edges, kung meron pa tayo nakita na parang kung guhit ba o ano, di ba, pagkakaiba. Wala ko nakikita dito. Sino kaya ang matandang babaeng Ito yung inaano ni TPC. Ito yung sabi, yung pala lola daw nila. Sabi ng lola ko, lola mo yan. Lola Juliet mo yan. Tamo? Confirmation bias yun eh. Paano niya naman nasabi? Pumunta yun nung kasal mo. Sabi ko, talaga, parang hindi ako makapaniwala. Bakit ganun ang suot ng lola mo kung lola mo yun, di ba? Ba't parang siya pa yung ikakasal? Nagtanong na ako kay Mary Grace, sino ba yung matanda? Parang nakikita ko sa isipan ko na nakaupo dyan sa butaka. Confirmation bias yun. Yeah. Pinakita namin kay Lola Priscilla na kunang litrato. O paano mo masasabing lola mo yan? Wala naman definition yan eh. Di ba kung ako nga ang tatanungin mo, part yan ng display dyan eh. Kung ako lang ha. Kasi unang-una hindi ako makapaniwala na ito lang yung picture ang nakuhanan ng photographer na nandoon. Mako-convince ako kung if ever kinuhanan yan, then may isa pang kuha ng picture na nahahagip yung lugar na yan na wala nang nakalagay. Pero kung yan lang ipapakita nyo, bullshit yun. Na yan lang ang sa buong pangyayari na yan lang yung nahagip yan. Yung lugar na yan. Yung lugar ang pinag-uusapan na hindi yung multo ha. Kailangan ng ibang anggulo dyan. At imposibleng walang ibang anggulo dyan. Photographer ka ng kasal, dapat tad-tad ng picture yan. Pero wala silang maipakitang ibang anggulo eh. Mahal si Grace. Pero hanggang ngayon sinusubaybayan pa siya eh. Nabubuhay pa si Ate Juliet. Ito puro puro confirmation bias na to. Ganyan, naandir yan siya sa tabi niya. Tapos ito naman, ito, alam ko na to eh, yung tumawid na matanda. Pinag-aral niya. Ito naman, di ba may tumawid na matanda? Kasuwari ko. Yan, yung tumawid na yan, totoong matandang tumawid yan. Kasi simbahan niya maraming taong nandyan eh. Pagka merong okasyon na ganyan, naandir yan siya sa tabi niya. Talaga sa lola ko, as in, nanay. So yun na yun. Ano pa ba ang debunking na pwede? Ito to. Yung nagsusuri naman. Dapat muna yung mata ng babae dapat napatingin dun sa taong tumawid. Ang focus niya, nakatingin siya sa camera. Tapos tumingin siya sa bata nung umiiyak yung bata. Hindi niya namalayan na may dumaan talaga sa tapat natin. Pag tinignan natin ito,
blurred yung itsura ng tumawid. Doon yung mga video symptoms natin, simptoma na patong yung video natin. Hindi. Hindi ako pabor na patong. Kasi unang-unang titingnan ko dito, Dumaan talaga sa tapat ng camera. Pag tinignan natin to, blurred yung kasi kung sasabi mong pinatong yun sa video, sir, hindi ko chine-challenge si sir ha. May credential siguro tong mag-ano. Pero ang unang tinitingnan ko, capable ba yung taong nag-video niya, naggumawa ng ganyang kalinis na video manipulation para lang ipa-viral? I don't think so. Kino-consider ko din yon sa pagsusuri ng video. Kahit pa paano po, may alam din naman ako sa edit. Nasa ano kasi ako eh. Nasa marketing kasi ako eh. Sa mall eh. So mga nagpapa-edit din kasi kami ng video. Kasi kung sasabihin niya na patong niyang tumawid na yan, ikukonsidera mo din yung ano, yung capability nung nag-video. itsura ng tumawid. Doon Tsaka saan siya kukuha ng ipapatong niya na yan? 'Di ba? Siyempre kukuha ka rin ng isang picture pa. Saan niya kukunin yan? mga video symptoms natin, simptoma na patong yung video natin. Pag nag-zoom in tayo dito sa portion na to, medyo may pagka-green ng konti. Gumagamit tayo ng tinatawag natin chroma screen o green screen. Yung mga dulo ng video dito, kung saan nagsiseparate dito sa dulo ng belo niya at yung pader sa likod, ay naka-blur rin dito. At masyadong parang naka-crop siya dito sa side. Maaring kitang-kita yung pagkagupit, bliner na lang yung dulo nun para hindi masyadong mahalata. Yung pagdaan nung lola dito, masyado siyang aliksi yung paggalaw. Kung sinasabi nilang multo on demand, remember, ang video na to ay galing sa edited na to. Sa opinion ko, nakapatong yung shot na yan. Ang ine-edit ko lang dyan pag sa mga cries din eh. Yun lang, titles, audio dubbing, at saka yung transition. Pero may history ng editing pala to si Kuya. hindi ko naman ginagawa yung gano'n, yung nagko-chroma. Pero kahit na kukuha ka pa rin, saan mo kukunin yung matanda na yun? Diba? Anong year ba ito in-upload? 7 years ago? 2017? Matagal-tagal na rin. Although na expert yung nagsabi, no? Pero kung akong tatanungin, hindi siya edited eh. Talaga may dumaan lang dun sa harap siguro. Wala. Huwag na po kayong mag-alala. Nasa mabuting ano naman po ako. Lola niya pala ang daming ginawang reenactment na nakakatakot. Lola niya lang pala. Sorry kung minamadali ko kasi overtime na overtime. Yan lang po muna, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.